Ang ilang kwento ay parang mga binhing itinanim sa puso. Sa una ay tahimik, ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay namumukadkad at nagbabago ng lahat. Ito ay isa sa kanila, isipin ang pamumuhay na hindi kasama, tinanggihan ng isang yakap, isang sulyap, isang simpleng hawakan. Ang pagtrato na parang walking curse, na parang isang pagkakamali ang iyong pag-iral. Ito ang naging kapalaran ng mga may ketong noong panahon ni Jesus. Tinawag silang hindi mahipo, ngunit isang araw, isang hindi pangkaraniwang bagay ang nangyari. Isang bagay na walang sinumang maglalakas loob na hulaan. Sa video na ito, matutuklasan mo kung ano ang mangyayari kapag naabot ng pananampalataya at katapangan ang kapangyarihan ng habag. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang pisikal na himala. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng dignidad. Tungkol sa pagpapanumbalik ng hindi nakikita. Tungkol sa sandaling ang pag-ibig ay lumampas sa mga hadlang ng pagtanggi at mga paghipo kung saan walang gustong hawakan. Isang simpleng eksena, ngunit sinisingil ng isang kapangyarihan na umaalingaw-ngaw pa rin sa mga nakakaramdam ng marginalized, nakalimutan o hindi karapat-dapat sa pagtubos. Marahil ay nadama mo rin ang pagiging marginalized. Walang boses, walang lugar, ang pagdadala ng sakit na walang nakikita, ang pagharap sa mga pagtanggi na mas masakit kaysa sa anumang pagsusuri. Ang kwento ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang ketongin na gumaling. Ito ay tungkol sa buhay na pag-asa, tungkol sa biyayang inaabot, tungkol sa pagbabagong nagsisimula sa isang hitsura at nagtatapos sa isang pagpindot. Manatili sa akin hanggang sa huli, dahil ang nangyari sa araw na iyon ay hindi lamang isang pagpapagaling. Ito ay isang turning point. At kung hahayaan mo, maaaring hatiin din ng kwentong ito ang iyong buhay sa pagitan ng kung ano ang nakaraan at kung ano ang maaaring maging mula ngayon. Ang pagiging ketongin noong panahon ni Jesus ay nangangahulugan ng pagdadala ng higit pa sa isang sakit sa balat. Nangangahulugan ito ng pamumuhay na may kaluluwang nasugatan dahil sa pagtanggi. Ang ketong ay nakita bilang isang banal na sumpa, isang tanda ng nakatagong kasalanan, isang espiritual na kaparusahan. Ang taong nahawahan ay pinutol sa pamilya, ipinagbabawal na pumasok sa lungsod at pinigilan na makilahok sa panlipunan at relihiyosong buhay. Parang humihinga pa ang katawan, pero natapos na ang buhay, isang uri ng slow motion na kamatayan. Ang dignidad ay naglalaho kasama ng balat. Isipin ang psikolohikal na epekto nito. Hindi na mahawakan ng isang bata ni makatanggap ng yakap mula sa isang ina. Kailangang maglakad-lakad na may punit-punit na damit, gusot ang buhok, at sumisigaw ng marumi tuwing may lumalapit. Ito ay isang sistema na hindi lamang naghiwalay, ngunit nakalantad din. Ang mga ketongin ay hindi lang nawalan ng kalusugan. Nawalan sila ng pangalan, lugar, boses. Itinulak sila sa mga gilid ng pag-iral, tulad ng mga disposable na labi ng tao. Bihira ang pakikiramay. Hawakan, wala. At ang pinakamasama sa lahat, sa kabila ng sakit, nagkaroon ng mantsa. Ang ketong ay nalilito sa pagkakakilanlan ng isang tao. Ito ay hindi siya ay may ketong, ito ay siya ay isang ketongin. Ang pagkakaibang ito ay nagbabago sa lahat. Kapag ang sakit ay naging iyong pagkakakilanlan, nagsisimula kang maniwala na ikaw ay ipinanganak upang magdusa. Tinanggap ng marami ang kondisyong ito bilang pangwakas na tadhana na walang pag-asang maibalik. Paano mo mahahanap ang lakas upang magpatuloy sa pamumuhay kung ang karamihan ay nakikita ka lamang bilang isang pagkakamali sa paglalakad? Ngunit sa madilim na setting na ito, may nagsisimulang lumiwanag. Ang kwentong susundan natin ay hindi nagsisimula sa liwanag. Nagsisimula ito sa dilim. At iyon ay isang magandang bagay. Dahil nasa ilalim ng hukay, kung minsan ang pananampalataya ay namumulaklak ng mas malakas. At tiyak doon, kung saan ang dignidad ay inilibing,
na ang himala ay magsisimulang sumibol. Ngunit bago ito mangyari, isang hindi inaasahang bagay ang bumasag sa katahimikan ng pagbubukod. Walang inaasahan, walang nangahas. Ngunit doon, sa gitna ng naguguluhan na karamihan, isang lalaking may ketong ang lumabag sa lahat ng mga tuntunin at gumawa ng isang hakbang na magpapabago sa lahat. Isipin ang biglang katahimikan, ang mga hitsura ng kakilakilabot, ang mga kamay ay nahuhulog na parang tumatakas mula sa panganib. Isang hindi mahahawakang pagsulong patungo kay Jesus, hindi sa pagmamataas, ngunit sa desperadong katapangan ipinanganak ng pananampalataya. Bawal, hindi akalain pero pumunta siya. Ang pangangailangan ay nagtulak sa kanya ng mas malakas kaysa sa takot. Ang katapangan ng lalaking ito ay hindi nagmula sa galit, ito ay nagmula sa pag-asa. Alam niya na technically hindi siya maaaring naroroon. Ang bawat hakbang niya patungo kay Jesus ay isang panganib. Maaaring batuhin siya, ipahiya, itaboy. Pero may sinabi sa loob niya, it's worth it. Para bang sinasabi niyang, ito na siguro ang huling pagkakataon ko para maibalik. At sapat na iyon para maantig ang puso ng sino mang naniniwala. Hindi siya lumabas sa galit. Ito ay dahil kahit tinanggihan ng lahat, nakita pa rin niya ang isang bukas na pinto kay Jesus. Ngayon isipin ng mga alagad sa paligid, tensyonado, marahil handa na itulak ang taong iyon palayo. Ang daming tao natakot, pero hindi siya tumigil. Lumapit siya. Gaano ka man kalayo, gaano kadumi ang pakiramdam ng mundo sa iyo. Kapag may tunay na pananampalataya, kahit na ang hindi malamang na pagtatagpo ay maaaring mangyari. Sabi ng relihiyon noon, lumayo ka. Ngunit ang puso ng guro ay nagsabi, halika. Ang sandaling iyon ay isang sagupaan ng mga mundo. Ang karumihan ay humarap sa kabanalan. Nakakahiya ang pag-ibig. Walang dinadala ang ketungin sa kanyang mga kamay, kundi ang kanyang karamdaman, ang kanyang sakit, ang kanyang katapangan. Wala siyang mga regalo, walang mga argumento, tanging isang katiyakang nag-aalab sa loob, si Jesus ang tanging pag-asa niya. At kapag may dumating na may ganitong pananalig, may gumagalaw sa langit. Ang tila imposible ngayon ay nagiging hindi maiiwasan. Sa presensya ni Jesus, ang ketungin ay hindi humihingi, hindi nakikipagdebate, hindi namimilit. Lumuhod lang siya at sinabing, Panginoon, kung gusto mo, maaari mo akong linisin. Ang tila simpleng pariralang ito ay nagdadala ng napakalaking pananampalataya. Ito ay isang pananampalataya na kumikilala sa kapangyarihan, ngunit iginagalang din ang kalooban. Alam niyang kaya ni Jesus, ngunit hindi niya hinihiling na gawin ito ni Jesus. At iyon ang nagbabago sa lahat. Ito ay isang pananampalataya na yumuyuko, hindi humaharap. Isang pananampalatayang may sapat na gulang upang magtiwala sa puso ng Diyos kahit na hindi nakokontrol ang kahihinatnan. Hindi siya dumarating na may kasamang listahan ng mga merito. Hindi niya sinisikap na makipagtalo na karapat-dapat siyang gumaling. Sa kabaligtaran, ipinakita niya ang kanyang sarili bilang siya, walang maskara, walang mga katwiran. Ang postura na ito ay nagpapakita ng isang malalim na pagpipitagan. Hindi niya nakikita ang kanyang sarili bilang isang taong may karapatan sa isang himala, ngunit bilang isang taong naniniwala sa kapangyarihan ng biyaya. Ito ang tunay na pananampalataya, isa na hindi sumusubok na manipulahin ng langit, ngunit nakasalalay sa kabutihan ng isa sa trono. Madalas nating nalilito ang pananampalataya sa malakas na paggigiit, ngunit dito natin nalaman na ang tunay na pananampalataya ay tahimik, mapagpakumbaba, matiyaga, at lubhang makapangyarihan. Walang kawala ang ketongin na iyon, ngunit pinili niyang magtanong ng may paggalang, magtiwala ng walang kontrol, maghintay ng walang hinihingi. Ito ay bihira, ito ay maganda, ito ay pananampalataya na lumalampas sa pagtanggi at umaantig sa puso ng Diyos mismo.
Nakikita mo ba ang kapangyarihan nito? Ang taong ito na tinanggihan ng lahat ay naniniwala pa rin na hindi siya tatanggihan ng Diyos. Ito ang pananampalataya sa pinakadalisay nitong anyo. Pananampalataya na hindi nakasalalay sa mga pangyayari, na hindi nangangailangan ng mga garantiya na kailangan lamang ng pagkakataon. Ang gayong pananampalataya ay may kapangyarihang magbukas ng mga pintuan na ikinandado ng relihiyon. At kapag ang pananampalatayang ito ay nakipagtagpo kay Jesus ng harapan, doon nagsimulang kumilos ang imposible. Ngayon ang pinaka-hindi inaasahang sandali ay nangyayari. Si Jesus ay hindi lamang tumitingin sa kitungin. Inabot niya at hinawakan. Oo, touches, isang kilos na higit pa sa pisikal. Ang paghipo na iyon ay ipinagbabawal ng batas, iniiwasan ng kultura, kinatatakutan ng karamihan. Ngunit si Jesus ay kumikilos hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-ibig. Sa sandaling iyon, ang marumi ay nakakatugon sa dalisay na pakikiramay. Ang paghipo na hindi ibibigay ng sinuman, ibinigay ni Jesus. At kasama nito, hinamon ng buong sistema ng pagbubukod. Ang pagpindot na ito ay nagdadala ng bigat. Sinisira nito ang mga siglo ng distansya. Para bang sinasabi ni Jesus, "You are not disposable, you are loved." Para sa kitongin, ito ay hindi lamang isang kilos ng pagpapagaling. Ito ay ang pagpapatunay ng kanyang sangkatauhan. Sa wakas ay may nakakita sa kanya bilang isang tao, hindi isang problema. Ang paghipo ni Jesus ay nagpanumbalik ng higit pa sa balat. Ito ay nagpanumbalik ng dignidad. Ito ay isang gawa ng katapangan na puno ng biyaya, pagtubos at pagbabago. Pag-isipan ito, maaaring nagpagaling si Jesus mula sa malayo. Nagawa na niya noon, sapat na ang isang salita. Ngunit pinili niyang hawakan. Itinuturo nito sa atin na ang Diyos ay hindi nasusuklam sa ating sakit, hindi tumatalikod sa ating mga sugat, hindi natatakot sa kung ano ang nagpaparamdam sa atin na hindi mahipo. Kapag ang mundo ay nagpapataw ng mga hadlang, si Jesus ay lumalapit. Kapag sinabi ng lahat, "Huwag kang lalapit," sabi niya, "Narito ako." Ito ang puso ng Ebanghelyo. At kung hinawakan ni Jesus ang kitungin, ano ang pumipigil sa kanya na hawakan ka? Kung minsan ang kahihiyan, takot o pagkakasala ay nagpapapaniwala sa atin na hindi tayo abot ng biyaya. Ngunit ang paghipo ni Kristo ay sumisira sa kasinungalingang ito. Hindi siya dumarating para palakasin ang bigat ng pagtanggi. Dumating siya para disarmahan ito. Sa isang simpleng kilos, ngunit puno ng kawalang hanggan, ipinakita ni Jesus na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatakot na marumi para linisin ng mga nagdurusa. At pagkatapos, ito ay nangyayari. Sa mismong sandali na hinawakan ni Jesus ang kitongin, isang bagay na supernatural ang sumasalakay sa natural. Ang naagnas na balat na dating nabahiran at nasugatan ay nagbabago sa harap ng mga mata ng lahat. Hindi ito mabagal na proseso, hindi nakadepende sa gamot o ritual. Ito ay kaagad. Ang ketong ay nawawala. Ang laman ay nababago. Ang himala ay hindi simboliko. Ito ay nakikita na darama kumpleto, na kung saan sa loob ng maraming taon ay humiwalay sa kanya sa buhay na ngayon ay simpleng wala na. Ang pagkabigla ay dapat na sama-sama. Ang karamihan na umatras dahil sa takot sa kontaminasyon ay nasaksihan na ngayon ang isang palabas ng pagpapanumbalik. Ano ang walang lunas na busog sa harap ng kapangyarihan ng paghipo na iyon? Ang pagpapagaling ni Jesus ay hindi bahagyang o limitado. Ito ay kabuuan. At higit pa sa paglutas ng isang pisikal na problema, ito ay nagbibigay ng isang bagay na mas malaki. Walang sinuman ang lampas sa abot ng pagtubos. Walang sakit na masyadong luma para maibalik ng biyaya. Ang ganitong uri ng pagbabago ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay hindi lamang kumikilos, siya ay nagbabago. Kapag nagpasiya siya na magpagaling, wala siyang iniiwan na bakas ng karamdaman.
Walang natitirang peklat, walang tanda ng nakaraan. Ito ang nagagawa ng tunay na pagpapanumbalik. Ito ay hindi lamang humihinto sa pagdurusa. Muling isinusulat nito ang kasaysayan. Ang lalaking iyon na dati hindi nagalaw ay maaari nang mabuhay muli. Maaari siyang makilahok, maaari siyang kabilang, nagbago ang lahat sa ilang segundo. At narito ang punto na humipo sa amin ng malapitan, marahil ang iyong sugat ay hindi nakikita tulad ng ketong, ngunit ito ay naghihiwalay pa rin sa iyo. Maaaring ito ay trauma, pagkakasala, kahihiyan, ngunit ang parehong Jesus na humipo sa ketongin ay magagamit ngayon at ang himala ay hindi nakasalalay sa iyong lakas, ngunit sa iyong pananampalataya. Ang pagpapagaling ay hindi nagsimula sa paghipo, nagsimula ito sa lakas ng loob na abutin. At marahil ang iyong himala masyadong ay naghihintay lamang para sa hakbang na iyon. Kaagad pagkatapos ng himala, gumawa si Jesus ng isang bagay na nakakagulat. Humingi siya ng katahimikan. Huwag sabihin sa sinuman, utos ng guro. Parang kakaiba, hindi ba? Pagkatapos ng gayong ingranding pagkilos, bakit hindi ipaalam sa mundo? Ngunit si Jesus ay hindi naghahanap ng madla, siya ay naghahanap ng mga puso. Alam niyang may mas malalim na layunin ang himala kaysa magdulot ng kaguluhan. Ito ay tungkol sa pagbabago, hindi panoorin, tungkol sa pakikipagkasundo sa Diyos, hindi katanyagan sa mga tao. Karagdagan pa, inutusan ni Jesus ang dating ketongin na pumunta sa saserdote at iharap ang kaniyang sarili gaya ng iniutos ng kautusan. Makapangyarihan ang detalyeng ito. Hindi binabaliwala ng guro ang istruktura ng relihiyon noong panahong iyon, muling pinakahulugan niya ito. Ang pagpunta sa pari ay nagsilbing opisyal na selyo na ang lalaki ay gumaling. Ito ay tulad ng pagtanggap ng kanyang pagkatao, kanyang dignidad, kanyang lugar sa lipunan. Ang pananampalataya at pagsunod ay magkasabay dito. Si Jesus ay nagpapagaling, ngunit tinuturuan din tayo na lumakad ng may pananagutan. Pinoprotektahan din ng katahimikan ang ketongin mismo. Alam ni Jesus na ang isang mabilis na pagkakalantad ay maaaring maglagay sa taong iyon sa panganib. Ang lipunan ay hindi nagbabago ng kasing bilis ng mga himala. Minsan kailangan ng karunungan upang harapin ang bagong yugto na ibinibigay sa atin ng Diyos. Hindi lahat ng patotoo ay kailangang isigaw. Ang ilan ay kailangang isabuhay. At ang buhay na naibalik sa loob ng hiniling ng Diyos ay maaaring ang pinakadakilang sigaw ng pananampalataya na maibibigay ng sinuman. Sa huli, ang kahilingang ito para sa katahimikan ay nagpapakita ng isang malalim na bagay tungkol sa puso ni Kristo. Hindi siya nababahala sa palakpakan. Hindi siya nagpapagaling para sa self-promote. Nagpapagaling siya dahil mahal niya, dahil nakikita niya, dahil may awa siya. At iyon ang nagbabago sa lahat. Ayaw ni Jesus na ang mga tagasunod ay masilaw sa mga himala, ngunit ang mga disipulo ay magbago sa pamamagitan ng biyaya. The command to silence actually echoes an invitation. Bumalik ka sa buhay. Ngunit mamuhay sa paraang mapapansin ng mundo ang pagbabago, kahit na hindi mo kailangang magsalita, kahit na may kahilingan para sa katahimikan, ang balita ay kumakalat na parang apoy. Kung tutuusin, paano maitatago ang gayong iskandaloso na himala? Ang pulutong na dating umiwas sa ketongin ngayon ay nagtitipon sa paligid ng pangalang nagpagaling sa kanya, Jesus. Ang mga tao mula sa lahat ng dako ay nagsimulang maghanap sa kanya. Lalaki, babae, may sakit, mausisa, lahat ay naghahanap ng isang bagay. Isang lunas, oo, pero higit sa lahat, umaasa. Ang parehong pananampalataya na nagpakilos sa ketongin na iyon ngayon ay nagsimulang mamulaklak sa maraming puso. Ngunit kasama ng katanyagan ng pasanin. Si Jesus ay nagsimulang umiwas sa mga lungsod. Kailangan niyang lumayo mula sa mga sentro ng lungsod, naghahanap ng mga disyerto na lugar.
Hindi siya tumatakas sa kanyang misyon, ngunit siya ay umatras mula sa kaguluhan. Ang kanyang layunin ay hindi kailanman maging isang tanyag na tao sa mga himala, kundi ang tagapagligtas ng mga kaluluwa. Ang pagpapagaling ng Ketongin ay nagiging isang pagbabago sa kanyang ministeryo. Ngayon, maraming tao ang sumusunod sa kanya, ngunit hindi lahat ay interesado sa mensahe. Ang ilan ay gusto lang ng benepisyo. Nakatutuwang pansinin na ang himala ay naglalapit kay Jesus sa pagdurusa ng tao, ngunit inilalayo siya sa mga relihiyosong istruktura. Patuloy siyang nagpapagaling, nagtuturo at nagpapanumbalik, ngunit napakalayo niya sa mga pampublikong liwasan at templo. Pinipili niya ang disyerto, at ang disyerto, kakaiba, ay nagiging bagong espiritual na sentro. Kung saan ang sistema ay nabigong tanggapin, ang pag-ibig ay nagpapakita mismo. Nariyan, malayo sa spotlight, na ang grasya ay patuloy na dumadampi sa mga hindi nahihipo, at marahil doon natin pinakakilala. Kung minsan sa disyerto ng buhay ang pinakamalapit nating nakakaharap kay Jesus. Hindi sa entablado, kundi sa music rack. Hindi sa masikip na templo, kundi sa tahimik na silid. Kapag tila tuyo ang lahat, doon dumadaloy ang pinagmumulan ng buhay. Ang katanyagan ni Jesus ay lumago, oo, ngunit ang tunay na mahalaga ay hindi kung gaano karami ang nakakaalam ng kanyang pangalan, ngunit gaano karami ang hahayaang baguhin ng pangalang iyon ang kanilang buhay. Ang himala ng pagpapagaling ay mahusay, ngunit kung ano ang nasa likod nito ay mas malaki pa. Nang hipuin ni Jesus ang Ketongin, hindi lamang nililinis niya ang isang may sakit na balat, ibinabalik niya ang isang sugatang kaluluwa, muling itinatayo ang isang wasak na pagkakakilanlan. Ipinakita niya sa isang simpleng kilos na walang sinuman ang hindi nakikita sa langit, na kahit na ang mga itinatakwil ng mundo ay mga puntirya pa rin ng banal na pag-ibig, si Jesus ay humipo kung saan walang gustong hawakan, at ito ay naghahayag ng puso ng Ebanghelyo sa pinakadalisay nitong diwa. Ang eksenang yon ay isang sigaw laban sa kultura ng pagbubukod, laban sa pagiging relihiyoso na naghihiwalay at nagkondena. Si Jesus ay hindi gumagawa ng mga pader, giniban niya ang mga hadlang. Hindi niya pinoprotektahan ang kanyang sarili mula sa karumihan. Sinasalakay niya ang sakit ng may habag. Ang kanyang pagpindot ay hindi nakakahawa. Nagpapagaling ito. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagtatangi. Ito ay nagpapanumbalik. At ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi ginawa sa paglayo, ngunit sa matapang na paglapit. Ang himalang ito ay humaharap din sa atin. Dahil madalas, tayo ang umiiwas sa mga makabagong ketongin, ang mga bali, ang mga naninirahan sa gilid, ang mga may dalang sugat na hindi natin maintindihan. Ngunit kung gusto nating maging katulad ni Jesus, dapat tayong matutong umabot. Ang pakikiramay ay nangangailangan ng paggalaw, nangangailangan ito ng pagpindot, nangangailangan ito ng lakas ng loob na magmahal kung saan hinahamak ang mundo. At iyon ay revolusyonaryo. Sa huli, ang pagpapagaling ng Ketongin ay hindi lamang isang lumang kwento, isa itong salamin. Baka kailangan mong hawakan, baka tinatawag ka para hawakan ng isang tao. Anuman ang sitwasyon, malinaw ang paanyaya. Walang hangganan ang biyaya ni Jesus. Pumupunta ito kung saan walang ibang pumupunta. At kapag ito ay humipo, wala itong naiiwan na pareho. Naghahatid ito ng kagalingan, dignidad, pagtubos at isang bagong kabuhayan. Marahil ngayon ay hindi ka nababalot ng nakikitang mga sugat, ngunit mayroon kang mga di nakikitang marka na walang nakikita, pagtanggi, pagkakasala, takot, mga tatak na ang oras ay nakadikit sa iyong kaluluwa. Ilang beses mo na bang naramdaman na hindi ka karapat-dapat mahalin?
Ilang beses mo bang naisip na ang iyong sakit ay napakasakit para hawakan? Ang kwento ng ketongin ay nagpapaalala sa atin na si Jesus ay hindi natatakot sa ating pinakamasama. Lumapit siya, hinahawakan niya. Siya ay nagpapagaling. Ngunit ano ang tungkol sa iyo? Willing ka din bang lumapit? Paano kung ngayon ang araw mo para gawin ang parehong hakbang na ginawa ng lalaki? Ang tumayo sa harap ni Jesus hindi bilang isang taong humihingi, ngunit bilang isang taong naniniwala upang talikuran ang kontrol at simpleng sabihin, Panginoon, kung nais mo, marahil ito ang unang hakbang patungo sa iyong panloob na paggaling, patungo sa pagpapanumbalik na hindi mo na alam na kailangan mo. Dahil ang pananampalataya na nagbabago ay nagsisimula sa isang matapang na hakbang at nananatiling handang iabot ni Jesus ang kanyang kamay. Ngayon tinatanong kita, ano ang pumipigil sa iyo na mahawakan niya? Anong bahagi ng iyong buhay ang itinatago mo pa rin sa paniniwalang ito ay masyadong marumi? Tandaan, walang sinuman ang lampas sa abot ng biyaya. At kung ang kwentong ito ay nagsalita sa iyo, huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ito. Dalhin ang pag-asa na ito sa mga pakiramdam na kinalimutan na ng masa, maging boses, maging tulay, maging touch. Kung naantig ang iyong puso sa mensaheng ito, mag-subscribe sa channel ngayon at i-on ang mga notification. Marami pang darating. Nilalaman na magpapasigla sa iyo, hahamon sa iyo, at higit sa lahat maglalapit sa iyo kay Jesus, ang tanging may kakayahang gawing patotoo ang sakit.